Tiago sa mga huling araw ng Oktubre. Lahat halos ng kanyang kakilala ay kanyang inimbitahan kasama sina Padre Damaso, Padre Sibila, Teniente ng Guardia Civil, Doña Victorina at iba pa. Dumating si Kapitan Tiago kasama si Crisostomo Ibarra. Nagulat sina Padre Damaso at Padre Sibila nang makita ang binata. Ipinakilala ng Kapitan Tiago si Crisostomo Ibarra sa mga panauhin at nagbigay galang din siya sa kanila. Binati niya ang mga kadalatangan at kalalakihan. Inanyayahan siya ni Kapitan Tingnong na maghapunan sa kanila, ngunit tumanggi si Ibarra dahil pupunta pa siya sa San Diego kinabukasan. Nagtungo sa pagkainan ang mga panauhin. Galit na sinisikalan ni Padre Damaso ang mga upuang nakaharap sa kanya. Si Doña Victorina ay nagalit sa Teniente dahil naapakan nito ang buntot ng kanyang vestido. Lalo nagalit si Padre Damaso nang mapunta sa kanya ang liig at makunat na pakpak ng manok. Lalong umanga ang mga bisita nang malaman nila na nalibot ni Ibarra ang buong Europa at nakapagsalita ng iba't ibang wika. Nayamot naman si Padre Damaso at ginutya si Ibarra. Sa halip na magalit, maayos pa rin ang tugon ni Ibarra sa panig at mag-aalang na nagpaalam sa mga tao roon. Pagkaalis ni Ibarra sa bahay ni Kapitan Tiago, nilapitan siya ni Teniente Guevara. Nalaman ni Ibarra mula kay Teniente Guevara ang tungkol sa pagkamatay ng kanyang ama. Ayon sa Teniente, hinuli at kinulong ang kanyang ama dahil sa pagkamatay ng artilyerong Kastila nang tumama ang ulo nito sa bato dahil sa pagkatangkol ng kanyang ama sa batang lalaking binuko niya ng baston sa ulo. Uli na ang lahat ng mapatunayang walang kasalanan ang kanyang ama. Dumating si Ibarra sa kanyang tinutulugan sa Fonda de Lala na gulong isip. Hindi mawala sa kanyang isipan ang nangyari sa kanyang ama. Hindi niya nakita ang kasiyahan ng mga kababaihan sa kabilang ibayo ng ilog na kung gamitan ng gargapista, kitang-kita niya ang kahangahangang kasiyahan na ang pinakatampok ay si Maria Clara. Nang dumating si Maria Clara sa bahay ng kanyang ama, ay kitang-kita ang pagkahanga ng lahat sa kagandahan niya. At tuwang-tuwa ang ama niya si Kapitan Tiago dito. Si Kapitan Tiago ay isa sa mga pinakamayaman sa Binondo. Siya ay anak ng isang may tubuhan sa Malabon at dahil ang ama niya ay napakaramot, ay hindi siya nito pinag-aral. Naging katulong siya ng isang pare Dominico at nakapag-asawa kay Pia Alba. 6 na taon na hindi sila nag-anak at nagpanata si Doña Pia sa Obando sa parokya ni Padre Damaso. Siya ay nalihi at namatay nang ipinanganak si Maria Clara. Naging amahin ni Maria Clara si Padre Damaso na makisya sa mga manalagap ni Tia Isabel. Kinabukasan, nagpunta si Crisostomo Ibarra sa bahay ni Kapitan Tiago. Hindi malaman ni Maria Clara kung ano ang kanyang gagawin nang makita si Crisostomo Ibarra. Nag-usap sila sa azotea at doon nila sinaliwa ang kanilang nakaraan. Hindi nagtagal, nagpaalam si Crisostomo Ibarra dahil pupunta pa siya sa San Diego para dalawin ang libing ng kanyang mga magulang dahil kinabukasan ay araw ng mga patay. Sakay ng kanyang sasakyan, nakikita ni Ibarra na walang pagbabagong nangyari sa kanyang dinadaanan. Ganoon pa rin ang kalagayan ng Maynila. Nalulungkot siyang isipin na ang mga lugar na kanyang napuntahan sa Europa ay mabilis ang pagunlad, samantala ang kanyang sariling bayan ay nangarap na uunlad, ngunit bigo pa rin hanggang ngayon. Sa gitna ng maraming sasakyan, nakita niya si Padre Damaso na sakay sa kanyang bagarang na Victoria. Nadatnan ni Padre Damaso sila Maria Clara at Tia Isabel pasakay sa isang parwahe upang kunin ang mga natirang gamit ni Maria Clara sa Piatelio. Tumagay siya sa bahay at kinausap si Kapitan Tiago. Samantala, si Padre Sibila matapos makapagmisa ng maaga ay nagtungo sa kumbento ng kanilang korporasyon at kinuwento sa matandang paring may sakit ang tungkol sa pagdating ni Ibarra at ang pagpapakasal nito kay Maria Clara. Sa kabilang dako, patuloy ang pagsasalita ni Padre Damaso at Kapitan Tiago. Sinabihan niya si Kapitan Tiago na huwag magpadalos-dalos sa pagdidesisyon, lalong-lalo na kung may kaugnayan kay Maria Clara. Ang bayan ng San Diego ay nasa pagitan ng mga balayan, malapit na malapit sa lawa. Masagana ang ani sa iba't ibang uri ng pananim na ibinibenta sa labas ng bansa. Mula sa tuktok ng malayo, makikita ang mahabang ilog na tila ahas at isang gubat na napapagitan sa mga marinang na lupa. Ito ay kinatitirikan pa lamang ng ilang mga dampa. Isang araw, may dumating na isang matandang Kastila na magaling magsalita ng Tagalog. Nagtanong siya kung sino ang nagmay-ari ng lugar na iyon at marami ang umangkin. Sila ay binayaran niya ng mga damit, salapi at mga alahas. Biglang nawala ang matanda at nakita isang pastol ang kanyang katawan na nakabiting sa puno ng balete. Nagkaroon ng sabi-sabi na siya ay naengkanto kaya natakot ang mga tao at kanilang itinapos sa ilog kasi nunog ang kanyang mga ibigay. Pagkalipas ng ilang buwan, dumating ang isang mestisong Kastila at nagpakilala na anak siya ng namatay. Doon siya namuhay at nakapag-asawa ng katawin nila. Sila ang mga magulang nito na Rafael Ibarra na ama ni Crisostomo Ibarra. Sino-sino ang kapangyarihan sa San Diego? Hindi pwedeng si Don Rafael Ibarra, ang pinakamayaman at mabuting tao sa kapwa. Hindi naman pwedeng si Kapitan Tiago o ang alkalde. Ang mga kapangyarihan ay sina Padre Salvi at ang Alferez. Si Padre Salvi ay humanili kay Padre Damaso sa San Diego. Palagi niyang pinasasara ang pintuan ng simbahan tuwing siya sa sermon, lalong-lalo na kung nandoon ang Alferez. Siya ang tanging kalaban ng kura at asawa niya si Doña Consolacion. Upang makaganti ang Alferez sa kura, ang katulong nito ay pinalilinis niya ng kwartel at pinalalang paso sa kanyang bahay. Pero sa tuwing makikita ang Alferez ng kura ay magkakamay sila at mag-uusap na parang tunay na kaibigan. Magkaibigang puntik sa tunay na buhay. Araw na ng mga patay, lahat ay abalas paghahanda para pumunta sa libingan. Maraming tao ang libingan ng San Diego na dumadalaw sa libing ng kanilang mahal sa buhay. Sa di kalayuan, makikita ang dalawang mamang pawisang nag-uukay ng libing. Nandidiri ang isa dahil sariwa pa ang kanilang inuukay. Ikinumento sa kanya ng kanyang kasama na sobra pa ang kanyang naranasan noon. Inutusan siya ng kurang malaki na hukayin ang panlilibing pa lamang na bangkay at ilipat sa libingan ng mga ichik. Dahil gabi na tumulan pa, itinapon niya ito sa lawa. Kasama ng matandang patulong, tinanong ni Ibarra ang libing ng kanyang ama pero hindi nila nakita. Nagtanong sila sa dalawang tagapaglibing at sinabi na hinukay at ipinalipas sa kanya sa libingan ng mga ichik. Sa halip, itinapon niya sa lawa kahit gabi at umulan pa noon.
nagalit at niyog-yog siya ni Ibarra. Nagpakaawa siya, sinabi na inutusan lamang siya ng kurang malaki. Galit na lumabas sa sementeryo si Ibarra. Nasalubong niya si Padre Salvi na sa sobrang galit ay tiniinan niya ito sa liig at napaluhod ang kura. Takbo na sinabi ng kura na ang may nagagawan ay si Padre Damaso. Pinitiwan siya ni Ibarra at tinulungan siya ng matandang utusan na makatayo. Ang lahat ng pangyayari iyon ay nasaksihan ni Piloso Potasio. Maraan siyang umiling at nabigang masamang pangitain. Si Tasio ay dating estudyante ng filosofiya. Binayin po siya ng kanyang ina dahil natakot itong makalimlitan ni Tasio ang Diyos. Magkasunod na namatay ang kanyang asawa Tina, kaya tumutok na lamang siya sa pagbabasa ng mga aklat. Mga makahulugan ng kanyang mga sinasabi na hindi na unawaan ng iba, kaya tinawag siya na Piloso Potasio at ang iba na may baliw. Dinaanan niya ang dalawang magkapatid na si Crispin at Basilio. Sinabihan niya na hinihintay sila ng kanilang ina at pinaghanda sa araw ng mga patay. Nasa ikalawang palapag ng kabanaryo ang dalawang magkapatid na si Cristan. Hindi pinayagan sa Cristang Mayor si Crispin na makauwi dahil pinagbintangan niya ng humumo ng kwalta. Kinaladkad niya ang mga bata pababa ng hagdan. Magandang gabi po, Ginang LJ. Ang aral po na aking matutunan para sa kabanata na ito ay huwag po tayo manghusga dahil sa katayuan gaya na lang po ng ginawa kay Crispin. Nakinulong siya kahit wala po silang sapat na ebidensya. Yun lang po. Bye.